Ang dating may-ari ng katawang ito, 6 na taon siyang naghabol. Pero kahit halik sa labi, hindi man lang nakatikim. Panoorin mo lang, tol. Ngayong araw, ako na ang tutupad. Sa pinapangarap mo habang buhay, ang babaeng ito. Lubusan ko siyang bibihagan. Tunay na lodi sa mga lalaki. Itong golden body na ito. Totoo nga ang mga sabi-sabi. Hindi ba? Na-aksidente ako sa kotse. Suyang, bilisan mo na. Pirmahan mo na agad ang divorce agreement. Bibigyan kita ng 20 milyon. Bilang kabayaran, tayo ay maghiwalay ng maayos. Grabe. Nag-aisekay yata ako. Lin Muyaw. Ang asawa ng dating may-ari, ang katawan niya. Parang isang diyosa sa lupa. Sayang at 2 taon silang kasal. Pero birhen pa rin pala siya. Isang malaking pagsasayang ng grasya. Suyang, saan ka ba nakatingin? Natatakot kasi ako na baka hindi na kita makita uli. Kaya naman, gusto ko lang tumitig ng mas matagal. Suyang, pirmahan mo na itong divorce agreement. Okay, sige. Pipirma ako. Siya, bakit parang ang bilis niyang pumayag? Hindi ba dapat ay umiiyak siya at nagmamakaawa, gumagawa ng kung ano-anong paraan, para lang hindi matuloy ang hiwalayan? Selection system, activated na. System. Option 1. Lumuhad at magmakaawa kay Lin Muyaw nang huwag makipaghiwalay. Magpakapal ng mukha at patuloy na maghabol. Reward. 100 malalakas na sampal. Option 2. Maging mabilis at desidido. Pirmahan agad ang divorce agreement. Reward. 10,000 yuan. Option 3. Pumayag sa divorce. Pero gawin muna ang tungkulin bilang asawa. Reward. Golden body. Golden body. Ito ang pangarap na katawan ng lahat ng mga lalaki. Na-detect na pinili ng host ang option 3. Pakiusap sa host. Tapusin ang misyon sa loob ng 1 oras. Kung hindi, mawawala ng visa ang reward. Magsisimula na ang countdown. 59 na minuto at 59 na segundo. Anak nang, may countdown pa pala itong bagay na to. Sa loob ng 1 oras, kailangang makuha ko si Lin Muyaw. Sa tuwing naiisip ko na maghihiwalay na tayo, ang puso ko, sobrang sakit, hindi ako makahinga. Siya, umaarte lang ba siya? Nagpapalipas lang ba siya ng oras? Suyang, alam mo naman, si John G lang ang nasa puso ko. Pirmahan mo na ang divorce agreement na to. Para naman ito sa ikabubuti nating dalawa. Ito ang 20 milyon. Ang password ay ang birthday mo. Sana pagkatapos nating mag-divorce, maging mas maganda ang buhay mo. Napakabait mo talaga sa akin. Maghihiwalay na tayo. Pero iniisip mo pa rin ang kinabukasan ko. Bakit parang pakiramdam ko, ako pa ang masamang tao rito? 45 minuto at 16 na segundo. Wala na akong oras. Kailangang galingan ng pag-arte. Nababaliw na ba siya? Hindi naman siya uminom ng ganyan dati. Ang 6 na basong ito ay sumisimbolo sa 6 na taon nang nararamdaman ko para sa iyo. Simula bukas, magiging estranghero na tayo sa isa't isa. Sana naman. Mainom mo ito, baso ng alak na personal kong isinalin para sa iyo. Isipin mo na lang na para ito, sa 6 na taon nating pagsasama. Hindi ako naniniwala, pagkatapos ng lahat ng sinabi ko, hindi pa rin ba siya matitinag? Ang 6 na basong ito, parang pangmumog lang sa akin. Pero para sa kanya, ibang usapan na yan. Asawa ko. Bukas ay magdi-divorce na tayo. Pagkatapos nating maghiwalay, siguradong mamimiss kita ng sobra. Pwede mo bang pagbigyan ang isang maliit kong kahilingan? Pagbigyan mo na siya sa isang hiling niya. Asawa ko. Ang ganda talaga ng labi mo. Pwede ba kitang halikan kahit minsan? Ang dating may-ari ng katawang ito, 6 na taon nang naghahabol. Pero kahit sa labi hindi man lang nakahalik. Suyang, ang sama mo. Bilisan mo at piramahan mo na ang divorce agreement na yan. Pero mahal na mahal talaga kita. Bago tayo mag-divorce, hindi ba natin pwedeng gawin ang tungkulin natin bilang mag-asawa? Ano? Ito, dahil hindi ka sumasagot. Ituturing ko na lang na pumapayag ka. Suyang, bitawan mo ako. Bitiw. Palm na. Miss Lin.
Ngayong gabi, dahil wala na ako para painitan ang kama mo, huwag mo akong masyadong mamimiss ha. Suyang, anong ibig mong sabihin? Nag-divorce na tayong dalawa. Suyang, napakasama mong tao. Kagabi kasi. Kahapon, kagabi. Pero ito ang unang pagkakataon ko. Suyang. Lilipat ka na ba ng bahay? Hindi na ako titira dito. Bakit biglaan ang pag-alis mo? Divorced na kami. Siyempre, hindi na ako pwedeng manatili sa bahay ng ibang tao. Ikaw. Totoo bang divorced na kayo? Siyempre naman. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo ito. Seliado at totoo to. Suyang. Saan mo balak? Tumira pagkatapos nito. Hindi ko pa rin alam. Siguro. Maghahanap muna ako ng hotel. Para may matuluyan ng ilang araw. Huwag ka nang mag-abala pa. May bakanteng unit ang kapatid ko. Nasa second floor lang. Pwede ka nang lumipat agad doon. System task, pumili ng misyon. Option 1, tanggihan ng alok ni Sia Jiching. Reward, 1 piso. Option 2, pumayag at lumipat sa second floor. Reward, skill na dalubhasa sa ginekolohiya. Countdown, 3 segundo. Simulan na. Kung ganoon, maraming salamat, Ate Ching. System reward, natanggap na. Sa susunod, kahit sinong magandang babae, ang gamutin ko. Magiging legal at madali na ang lahat. Diskarte lang yan. Mabuti naman, malaki ang unit na yun. Siguradong magugustuhan mo. Suyang, ano ang ginagawa niya, kasama ang ibang babae? Nagpapakipot lang siya. Gusto niya lang makuha ang atensyon ko, di ba? HMP. Sabi ko na nga ba, nagpapanggap lang siya. Nang makita niyang bumalik ako, bigla siyang nagpumilit, na sumunod sa akin. Ang kapal talaga ng mukha. Suyang, bakit mo ako sinusundan pabalik? Anong ibig sabihin nito? Seryoso ba? Saan nakuha ng babaeng ito ang kapal ng mukha? May delusyon na yata siya. Miss Lin, kailan ka pa? Naging ganyan ka assuming. Tinawag mo na naman akong Miss Lin. Kagabi lang, habang nasa kama, paulit-ulit niya akong tinatawag na baby. Ang taong ito. Ako pa ang assuming. Nakita mo lang na bumalik ako. Ayaw mo na namang umalis, di ba? Kailan ka pa? Nagkaroon ng ganyang kalalang sakit sa utak. Hindi kita sinusundan. Kasama ko si Ate Ching. May kailangan kaming asikasuhin. Oo nga, Miss Lin, nagkakamali ka ng akala. Siya, hindi siya naghahabol sa akin. Sila, ano naman ang gagawin nila? Ang kapal ng mukha ng lalaking ito. Talagang hindi na siya sasama sa akin pauwi. Kakalinis lang ng katulong kahapon. Napakalinis nito. Kaya kampante kang tumira rito. Salamat, Ate Ching. Walang anuman. Upo ka. Siguradong nahihirapan siya. Dinadaan lang niya sa tawa para itago ang sakit. Kawawang Suyang. Suyang, bakit ba kayo nag-divorce? Kailangan ko siyang tulungang makamove on mula sa masakit na nakaraan para dahan-dahan akong makapasok sa puso niya. Ang White Moonlight ni Lin Muyaw ay pabalik na ng bansa para sa kaligayahan niya. Kailangan ko siyang palayain. Suyang, huwag ka nang malungkot. Sa hinaharap, makakahanap ka rin ng mas mabuting babae. Kung maglalabas pa ako ng ilang patak ng luha, baka yakapin na niya ako sa dibdib niya para maramdaman ko ang init ng pag-aalaga ng isang ina. Dalubhasa sa ginekolohiya. Totoo nga ang mga sabi-sabi. Sayang naman kung tatanggalin. Nanghihinayang ako. Mabuti na lang. Kaya ko itong gamutin. Pero ang paraan ng panggagamot na ito, medyo nakaka-excite. Ate Ching, hindi ba? May problema ka sa dalaw mo. Paano mo nalaman? Sa totoo lang. Eksperto ako pagdating sa ginekolohiya. Nang hawakan ko ang kamay mo, nalaman ko agad. Ano, Suyang? Ikaw, huwag kang mag-isip ng masama. Ako, medyo nadala lang ako kanina. Hindi naman ako ganoon sa normal na pagkakataon. Ang isang mabuting babaeng tulad ni Ate Ching, na marunong magpahalaga sa sarili, kung sino man ang makakapangasawa sa kanya, ay talagang napakaswerte sa buhay.
Ikaw, bakit bigla mo akong tinawag na, Ate Chin? Dahil sa tingin ko, Ate Chin, ay mas magandang pakinggan, at mas malapit sa puso. Sige, mula ngayon, Yang na ang itatawag ko sa iyo. Ayos, nakuha rin. Pero sa ngayon, ang pinaka-importante, ay ang sakit niya. Ate Chin, ang iyong dibdib. May malaki itong problema. Ano? Anong problema? Hindi, ipaliwanag mo ng maayos sa akin. Yang, may emergency sa kumpanya. Kailangan kong pumunta doon. Ang spare key ay nasa may pintuan. Ituring mong bahay mo ito. Ha? Oh. Ang bilis niyang tumakbo. Pero ang breast cancer na yan, maaga o huli, kailangang magamot. Aasa pa rin siya sa mga kamay ko, para personal na asikasuhin. Basta pumunta lang siya sa ospital, para magpa-check up, malalaman niya, na hindi ako nagsisinungaling. Pagdating ng oras, hindi na ito magiging gamutan, kundi sarap. Yaw. Balita ko ang white moonlight mo, ay uuwi na bukas. At si Suyang na makulit. Pumayag na bang pumirma at bumitaw? Divorced na ba? Katatapos lang namin asikasuhin ang mga papel kaninang hapon. Ano? Patay na patay sa iyo si Suyang. Halos mabaliw sa pag-ibig. Anong nakin niya at nagbago siya? Totoo bang hiwalay na kayo? Yung iyong super loyal na asawa. Single na siya ngayon. Alam niyo naman. Si Johnji lang ang nasa puso ko. Si Suyang. Isa lang siyang panakip butas lang. Yaw. Magsasabi lang ako ng totoo. Ang pagtrato sa iyo ni Suyang ay wala talagang maipipintas. Samantalang yung white moonlight mo, 5 taon na kayong hindi nagkikita. Paano kung scam lang pala yan? Huwag kang magsisisi sa huli. Pagsisisi. Sa diksyonaryo ni Lin Muyaw, walang salitang pagsisisi. Yaw. Dahil divorced na kayo. Ako. Pwede ko bang ligawan si Suyang? Yaw. Dahil divorced na kayo. Pwede ko bang ligawan si Suyang? Chen. Mataas ang standard niya sa lalaki. Pero bakit nagustuhan niya ang lalaking gaya ni Suyang? Kung gusto mo siyang ligawan, sige lang. Tutal, lalaki na siya na ayaw ko na. Wala na akong pakialam sa kanya. Chen. Huwag mong sabihin. Matagal ka nang may gusto. Kay Suyang. Naku. Kung maghahanap ka ng boyfriend, dapat katulad ni Suyang. Siya ang ideal standard. Dahil hindi marunong magpahalaga si Yaw. Ako na lang ang sasalo sa kanya. Ipaparamdam ko sa kanya na siya ang pinaka-espesyal. Ay, spoiled siya. Deserve niya ba yun? Tatawagan ko siya ngayon din. Yaw. Saan na nakatira si Suyang ngayon? Kung saan siya nakatira, wala na akong pakialam doon. Pagkatapos naming asikasuhin ang papeles kaninang hapon, agad na siyang lumayas. Yaw, sobra ka naman yata. Nakipagdiborsyo ka na nga sa kanya. Tapos hindi mo man lang binigyan ng bahay. Gusto mo bang matulog yung tao sa kalsada? Binigyan ko siya ng 20 milyones. 20 milyones. Sapat na yun para mabuhay siya habang buhay. Kahit sa 5-star hotel pa siya tumira. Ang baduy. Itong batang to, dati naman ay solid fan ni Lin Muyaw. Siguradong may kailangan to sa akin. Hello, Kuya Suyang. Nasaan ka na ngayon? Grabe, ang boses na to, masyadong mapang-akit. Kung iiyak pa siya habang tinatawag akong kuya. Nako, pati ang golden body ko, mahihirapang magpigil. Nasa kama na ako. Ang aga mo namang nasa kama. Kasama sino? Si Sia Jiching ba yan? Naku naman, ang tinatanong ko ay kung saan ka nakatira ngayon. Balita ko hiwalay na kayo ni Yaw. Ako ba? Nagrenta lang ako ng matitirhan. Ganoon ba? Iniisip ko kasi na may bakante akong unit dito. Sakto sanang matirhan mo. Sige, wala na yun. Ililibre na lang kita ng pagkain sa susunod. Nakainom ba ng maling gamot ang batang to? Inaaya akong kumain. Pagod na ako. Uuwi na muna ako. Aalis na agad. Suyang, tubig. Suyang, tubig. Sabi ko kuhanin mo ako ng honey water. Hindi mo ba naririnig? Nasaan na ba yun?
Bakit hindi ko napansin dati? Na ang lungkot at ang luwag pala ng bahay na to. Isang single na treasure guy. Kailangan kong magsumikap. Dapat makuha ko si Kuya Suyang. Sino ang mag-aakalang ang lalaking tulad ni Suyang ay may iba pa palang nagkakagusto? Restaurant Kui Fengju. Ang batang babaeng ito na si Ye Chen Chen. Inimbitahan akong kumain. Mukhang handa siyang gumastos ng malaki. Ang minimum na gastos dito ay umaabot ng libo-libo. Kuya Suyang. Chen Chen, pasensya na kung pinaghintay kita. Napaka-sweet naman ito. Bakit ang golden body ko ay parang nabubuhayan na naman? Ang kamandag ng babaeng ito. Suyang. Kahapon lang sinabi ni Ye Chen Chen, naliligawan niya si Suyang. Ngayon ay may date na agad sila. At dito pa sa Kui Fengju, sa ganitong karangyang lugar. Hindi ba si Muyaw ito? Anong pagkakataon nga naman? Oo nga. Kakasundo ko lang kay Jun Jia. Dinala ko siya rito para sa welcome dinner. Hindi ko akalaing magkikita tayo. Mukhang nanghihina ang lalaking ito 5 taon sa ibang bansa. Baka puro group activities ang inatupag. Dahil nagkita-kita na rin lang tayo. Magsama-sama na tayo. Tamang-tama. Gusto ko ring pasalamatan si Suyang. Sa 5 taon na wala ako. Salamat sa paghalili sa akin. Sa pag-aalaga kay Yaw Yaw. Gusto mo akong asarin Sige ba? Tingnan natin kung sino ang may inis. Sige. Sige, magsama-sama na tayo. Manlilibre ang dakilang si Young Master Shu. Siyempre, hindi ko tatanggihan ang karangalang iyan. Sino po ang unang o-order sa inyo? Kuya Suyang, ano ang gusto mong kainin? Order lang kayo ng kahit ano. Ako ang taya. Kung ganoon, hindi na ako magpapakipot. Ang babaeng ito, nanggugulo lang yata siya Wala man lang siyang pakundangan sa akin. 4 na premium abalone, isang king crab, at isa ring steamed leopard grouper. Saka ito pa. Ito rin. At ito. Tig-isang serving bawat isa. Ay naku. Hindi ko na malayang nakawalo na pala ako. O baka naman, dapat nating bawasan ng ilan. Ayos lang, umorder ka lang ng gusto mo. Hindi naman tayo mauubusan ng pera dahil lang dyan. 8 putahe. Bakit? Parang ngayon ka lang ba nakakain sa buong buhay mo? Bakit hindi ko napansin noon? Na ganyan ka pala kalakas kumain. Bakit ka ba nagmamadali? Ladies first, alam mo ba yon? Chen Chen, ikaw naman ang umorder. Kuya Suyang, tingnan mo si Shu Jun Jia. Namumutla na ang mukha niya sa inis. Mukhang nandidiri na siya sa sitwasyon. Nagsisimula pa lang ang magandang palabas. Talagang sila, nagbubulungan pa sa harap ko. Suyang, wala ka na ba talagang hiya? Grabe. 18,000 para sa isang deep-sea king crab. Ginto ba ang kinakain natin? Buisit. Isang credit card na lang ang dala ko. Nasagad na ang limit. At 500 piso na cash. Kapag nagbayad na mamaya, lagot na ako. Oy. Sir Shu Jun Jia, anong nangyari? Hindi ba pasok sa panlasa mo? Ang mga pagkain dito, parang kasi, hindi ka masaya. Paano namang mangyayari yun? Ano lang? Siguradong iniisip ni Sir Shu Jun Jia na ang mga pagkain dito ay hindi level sa kanya. O kaya naman, tayo, mag-order pa tayo ng isang bote ng Romani Conti. Ano sa tingin mo? Yaw yaw, kumain ka pa ng marami. Parang pamayat ka nitong mga nakaraang araw. Sige. Salamat. Kuya Suyang, kainin mo ito. Pampalakas ito. Chen Chen, salamat. Halika. Nanga ka. Sige. Dati kapag kumakain kami, si Suyang ay para sa akin lang naghihimay ng ulam. Ngayon, nagagawa na niyang maghimay ng lobster para sa ibang babae. Yaw yaw. Itong spicy lobster na to, mukhang authentic talaga. Kumain ka pa ng marami. Yaw yaw, naaalala ko, hindi ka kumakain ng maanghang, di ba? Kahit konti lang ang makain mo, hindi ba't nagkaka-allergy ka? 6 na taon nang nanliligaw, pero hindi man lang alam na hindi kumakain ng maanghang ang nililigawan. Bagsak ang performance mo, bro. Dati, kahit saan kami kumain, laging sinisiguro ni Suyang na, pagsabihan ng chef na huwag lagyan ng anghang. Matagal ko nang sinabi sa iyo, na hindi ako pwedeng kumain ng sili. Yaw yaw.
Yaw yaw. Kaka-rating ko lang kasi galing ibang bansa. Hindi pa ako nakaka-adjust sa jet lag. Medyo magulo pa ang isip ko. Kaya nakalimutan ko lang sandali. Wala talagang kwenta. Grabe. Ang sarap talaga ng lasa. Chen Chen. Dapat madalas tayong kumain dito sa restaurant na to. Oo. Ay, oo nga pala. Young Master Shu. Nung pumasok tayo kanina, hindi ba't sinabi mo na gusto mong magpasalamat sa pag-aalaga ko kay Lin Guyaw sa mahabang panahon? Paano mo naman ako balak pasalamatan? Su Yang. Para sa iyo ang tagay na ito. Nasa baso na ang lahat. Teka, sandali lang. Masyadong konti ang isang baso. Ayos lang naman. Kaya kung uminom pa ng ilang baso, hindi ko naman sinabing uminom ka. Ano namang silbi kung puro inom lang? Ano ba ang gusto mong gawin ko? Tingnan mo. Tinulungan kitang alagaan si Lin Muyaw ng napakatagal. Bakit hindi na lang natin gawing praktikal? Bigyan mo ako ng kaunting pera bilang kabayaran. Ang lalaking ito na si Suyang, humihingi talaga ng pera ng harapan. Wala ba siyang kahit kaunting pride? Ang lalaking ito na si Suyang, humihingi talaga ng pera ng harapan. Wala ba siyang kahit kaunting pride? Tingnan mo, para sa iyo. Sa loob at labas ng bahay, sa kama at sa kung saan-saan, inalagaan ko si Lin Muyaw ng napakatagal. Kaya, kahit papaano, kung walang karangalan, may pagod naman akong pinagdaanan, di ba? Hindi naman malaki ang hihingin ko, kahit pilitin mo na lang. Bigyan mo na lang ako ng 5 milyon, sapat na, 5 milyon. Sa bulsa ko ngayon, kahit 500 ay wala ako. Pwede namang i-scan ang QR code. Walang transaction fee. Bakit? Ang dakilang Young Master Shu na galing sa ibang bansa, pagkatapos ng mahabang panahon doon, huwag mong sabihin kahit 5 milyon lang, ay hindi mo kayang ilabas. Paano namang mangyayari yun? Sadyang ano lang. Suyang, bakit napakawalang hiya mo? Nagsabi lang si Shu Junjia na magpapasalamat sa iyo. Hindi niya sinabing, bibigyan ka niya ng pera. Kung puro salita lang, ano namang silbi niyan? Sino ba ang hindi marunong magsalita? Bakit ngayon, naging mukhang pera ka na? Hindi ba't binigyan na kita ng 20 milyon? Lin Muyaw. Hindi ko gusto ang sinasabi mo. Nakipag-divorce ka sa akin para sa kanya. Para matupad ang gusto ninyo. Ngayon kahit man lang, matitirhan ay wala ako. Nag-iisa na lang ako sa buhay. Humihingi lang ako ng kaunting pera para may maitabi. Ano bang mali doon? Pasensya na sa inyong lahat. May naalala lang akong malungkot na bagay. Pupunta lang ako sa banyo. Ituloy nyo lang ang pagkain. Kaya pala ganoon ang itsura niya kanina. Mukhang pera. Pagpapanggap lang pala ang lahat. Siguradong sa loob-loob niya. Nasasaktan siya ng husto. Kuya Suyang, sisiguraduhin kong mapapasakin ka. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pagmamahal ko. Para maging ikaw ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Hindi ko nahahayaang maapi ka pa. Ang lalaking si Suyang na ito, hanggang dito na lang talaga ang kaya niya. Para sa pera, pati dignidad niya ay kinalimutan na. Anong laban ng ganyang klaseng lalaki sa akin? Ginawa ni Suyang iyon para maging maayos kami ni Junjia. Umalis siyang walang dala sa bahay. Ngayon, kahit man lang, matitirhan ay wala siya. Tapos ay papahiyain pa ni Junjia. Pupunta muna ako sa banyo. Lin Muyaw. Bitawan mo ako. Lin Muyaw, anong nakaimbo at nagkakaganyan ka? Suyang, ano ba talaga ang meron sa inyo? Nang Chen na iyon. Akala ko pa naman si Lin Muyaw. Tinabla na ng konsensya ang babaeng ito, at magbibigay ng pera. Pagkatapos ng lahat, nandito pala siya para manita. Anong paki mo sa amin? Ni Chen. Dati-rati ay hindi mo ako sinasabihan ng masasamang salita. Bakit ka nagkakaganyan? Ngayon, ha? Sabi mo nga, dati iyon. Ngayon, divorced na tayo. Kaya kung anong gusto kong sabihin, sasabihin ko. Anong paki mo? Dahil ba sa sobrang sakit ng divorce, kaya nagbago ng husto ang ugali mo? Ang mga sinabi mo doon sa hapagkainan ay totoo. Mukhang nakainom ng maling gamot ang babaeng ito. Hindi man lang nagalit. Bibigyan kita ng 10 milyon. Bumili ka ng sarili mong bahay. 10 milyon.
Ang bilis namang dumating ng perang ito. Mukhang ang galing ng pag-arte ko. Kanina, Sa totoo lang, iyong mga sinabi ko sa hapagkainan kanina, biro lang ang lahat ng iyon. Huwag mong seryosohin. Gusto ko lang bumawi sa iyo ng kaunti, para naman. Gama ng pakiramdam ko. Dahil mukhang desidido ka na, hindi ko natatanggihan iyan. Sige. Ay transfer mo na. Bilis, pindutin mo na ang confirm. Su Yang. Ikaw at ang Ye Chen Chen na iyon. Ano ba talaga ang relasyon ninyo? Nakakainis. Ang babaeng ito, sa ganitong oras pa talaga nag-usisa. Ay transfer mo muna ang pera. Tsaka ka na magtanong, pwede ba? Hindi mo ba halata? Pinipilit ko lang itago ang lungkot na nararamdaman ko. Kami ni Ye Chen Chen. Kaming dalawa ay, kunwari lang na maganda ang relasyon sa harap ng iba. Hindi mo ba gets? Sabi ko na nga ba, ginagawa niya lang yun para pagsilusin ako. Umaarte lang siya para asarin ako. Su Yang. Paano naman yung kapitbahay mong si Xia Jiqing? Anong meron sa inyo? Grabe naman. Wala na bang katapusan to? Divorced na tayo pero kung mag-imbestiga ka, akala mo census. Nalaman niya na kaming dalawa, pagkatapos nating mag-divorce, naghahanap ako ng matitirhan. Kaya gusto niyang kopahan sa akin, ang bakante niyang unit, nang marinig ko, na nasa taas lang ng unit mo yun. Pumayag agad ako. Nakatira sa taas ko. Su Yang, talagang gusto mo lang mapalapit sa akin. Mahal mo pa rin talaga ako. Alapay, nakatanggap ng 10 milyong yuan. Salamat, Yaw Yaw. Kahit divorced na tayong dalawa. Napakabait mo pa rin sa akin. Na-touch talaga ako. Mauna na akong bumalik, lumabas ka na lang mamaya. Baka ma-misunderstand pa tayo ng iba. Sige. Baby. Ang bango mo. Su Yang. Su Yang. Su Yang, wala kang hiya. Pasensya na. May nararamdaman pa rin kasi ako para sa'yo. Hindi ko lang talaga mapigilan. Huwag mo na akong hahawakan uli. Pangako, hindi na kita hahawakan sa susunod. Kahit na nagagandahan ako sa katawan mo. May prinsipyo pa rin ako. Asawa ng iba. Hindi ko papatulan. Ako, ikaw lang ang naging lalaki sa buhay ko. Dati yun. Hindi ba't bumalik na si Xu Junjia? Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, hindi na ako magkakaroon ng anumang mali siya sa'yo. Teka lang. Anong ibig mong sabihin na wala ka ng balak? Ang lalaking ito, kung magsasama si Su Yang at si Ye Chen Chen. Hindi. Sobrang mahal ako ni Su Yang. Imposibleng magustuhan niya si Ye Chen Chen. Yaw Yaw. Pero na rin tayo. Sige. Ang tagal mong nahanjinan doon. Magpahinga ka na muna sa hotel. Pasensya na, Yaw Yaw. Naging masyado akong biglaan. Mauna ka na munang bumalik. Nagpapanggap ka pang malinis. Dati, kasama ang lalaking si Su Yang. Hindi ko alam kung ilang beses na kayong nagtalik. Ngayon, hahawakan lang kita. Ayaw mo na. Lin Muyaw. Manliligaw mo lang ako. Pero kapag nasa kama na tayo, tingnan ko lang kung makakapag-inarte ka pa ng ganyan. Kumpirmadong may breast cancer ka, stage 4 na. Malubha na talaga. Operasyon lang ang tanging paraan para gumaling. Kahit na napakaganda ng katawan mo, sayang kung tatanggalin. Pero mas mahalaga ang buhay mo. Wala na ba talagang ibang paraan? Ako. Hindi ko kayang tanggapin. Huwag ka nang umiyak kapag maayos na ang lagay mo. Pwede naman tayong magpalagay ng peke. Peke.
Hindi maganda ang pakiramdam kapag peke. Hinawakan lang ni Suyang ang kamay ko. Alam na niyang hindi maayos ang regla ko. Sabi niya eksperto siya sa ginekolohiya. Baka may paraan siya para iligtas ako. Yung hindi na kailangang mag-opera. Kuya Suyang, gusto mo pa rin bang makipagbalikan kay Yao Yao? Total, magkalapit lang naman kayo ng tinitirhan. Tumigil ka nga, matagal na kaming hiwalay. Wala na talaga akong nararamdaman sa kanya. Ang pag-upa sa unit sa itaas niya, nagkataon lang talaga. Sa kapitbahay niya ang unit na iyon. Totoo. Kung hindi lang dahil sa golden body ng system. Sa golden body. Sino ba namang gustong tumira sa itaas ng ex-wife niya? Para lang maghanap ng gulo. Ibaba mo na lang ako sa kanto sa harap. Ang bilis naman. Hindi mo ba ako yayayain kumanhik muna? Naghihintay pa ang landlord para sa turnover. Sa susunod na lang talaga. Manhid talaga ang utak nito. Yang, iligtas mo ako. Sabi ng doktor malubha na raw. Kailangang tanggalin lahat. Ayaw kong magkaroon ng kapansanan sa katawan. Tulungan mo ako. Pasok muna tayo sa loob. May paraan ako. Kayang gamutin. Hindi kailangang mag-opera. Talaga. Basta hindi tatanggalin. Kahit ano ay gagawin ko. Subalit, medyo espesyal ang paraan ng panggagamot. Ibig sabihin, ang tinatawag nating masahe para matuno ang bara. Kailangan ng direktang paghawak sa apektadong bahagi. Medyo malalim ang paraan ng pagmasahe ko. Kailangan ng direktang hawak sa balat. Kung ganoon, hindi ba't mahahawakan niya ako? Sa laki kong ito, hindi pa ako nagkakaroon ng boyfriend. Kailangan ba talagang ganoon? Direktang paghawak. Ibig sabihin ba nito ay mahahawakan niya ako? Sa tanda ko ng ito, wala pa akong nagiging nobyo. Kailangan ba talagang gawin iyon? Ito ang pinakaligtas na paraan ng paggamot. Siyempre, kung gusto mong pumunta sa ospital para magpa-opera agad, wala rin akong problema doon. Huwag, ayaw kong magpa-opera. Yang, makikinig ako sa iyo. Para masigurado ang epekto ng gamutan, kailangan nating pumunta sa isang tahimik na lugar. Masyadong maliwanag dito sa sala. Pwede ba tayong pumunta sa kwarto mo? Eksakto sa gusto ko. Yang, kailangan ko bang maghubad ng lahat? Hindi naman kailangan. Kailangan mo lang. Buksan ang mga butones ng damit mo para madali kong mahanap ang mga acupuncture points. If you wanna feel loved, come love me. Nakadetect ang system sa host. Unang beses na natapos ang God Level Massage Therapy. Congratulations host, nakakuha ka ng reward. Isang Global Limited Edition na Aston Martin. Ang susi ay naipadala na sa system space. Pinapakiusapan ng host na sa loob ng 24 na oras. Pumunta sa itinalagang forest shop para kunin ang sasakyan. Grabe! Isang Aston Martin. Isang mamahaling sasakyan na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ibinigay na lang sa akin ng ganoon kadali. Yang, ikaw, hindi ka ba napagod ng sobra? Hindi naman. Ang ganitong uri ng paggamot ay talagang nakakaubos ng enerhiya. At saka, ang katawan mo ay hindi rin makakayanan ng matagal na gamutan. Ate Ching, uminom ka muna ng tubig para mahimasmasan. Salamat. Yang, nararamdaman ko talaga na ang dibdib ko ay hindi na ganoon kasikip. Ito, gaano pa katagal bago ito tuluyang gumaling? 3 araw lang ang kailangan at tuluyan na itong gagaling. Siya nga pala, pati ang hindi regular na dalaw mo ay ginamo ko na rin. Talaga. Napakabuti naman kung ganoon.
Sige, magpahinga ka muna riyan. Babalik muna ako para magluto ng sabaw. Mamayang gabi, ipagluluto kita, para lumakas ang katawan mo. Aston Martin. Heto na ako. Hoy, anong ginagawa mo rito? Akala mo ba pwede mong hawakan ng kotseng to? Dudumi lang yan. Kahit ibenta mo pa ang sarili mo, hindi mo to mababayaran. Nandito ako para kunin ang kotseng binili ko. Kukunin ang kotse. Alam mo ba kung magkano ang kotseng to? Nakadamit ka lang na pangbangketa. Tapos pupunta ka rito para managinip ng gising. Security. Palayasin nyo nga ang kulubing ito. Sino ang nagsabi sa inyong ganyan ang pagtrato sa customer? Umalis ka na. Magandang araw po, sir. Ako po ang sales manager dito. Maaari ko bang malaman kung anong klaseng configuration ng kotse ang hanap nyo? Hindi na kailangang tingnan ang configuration. Dati pa ay nakapagpareserba na ako dito sa shop nyo. Isa pala kayong kagalang-galang na VIP customer. I-verify ko lang po ang inyong mga dokumento. Sandali lang po. Suyang. Anong ginagawa mo rito? Isang mahirap na tulad mo. Bakit napadpad dito? Huwag mong sabihin. Naawa na naman sa iyo si ate. At binigyan ka ng pera para magpanggap na mayaman. Wala kang pakialam kung nasaan man ako. Grabe. Hoy mahirap, nakainom ka ba ng maling gamot ngayon? Lakas ng loob mong magsalita ng ganyan sa akin. Kuya Lindsay How? Sino ba to? Ang badoy at mukhang pulubi ng suot. Ito ba? Ito yung kinuwento ko sa iyo. Ang walang kwentang bayaw ko na palamunin lang. Kaya pala, ikaw pala yung sikat na stalker na yon. Ang suot mo, parang galing lang sa basurahan. Suyang. Huwag mong isipin na dahil naawa si ate sa iyo at binigyan ka ng 20 milyon, ay pwede ka nang magmayabang sa harap ko. Maniwala ka sa akin. Sa isang iglap lang, mapapalayas kita ng walang kahit ano. System mission activated. Option 1. Hayaan si Lindsay How na insultuhan ka ng gusto at manatiling isang taon-unan. Reward. Liliit ang katawan mo sa pinakamaliit na sukat. Ano ba yan? System. Seryoso ka ba sa laro na to? Pinakamaliit na sukat. Magagamit pa ba yun? Option 2. Tumangging maging taon-unan at bigyan si Lindsay How ng sunod-sunod na sampal. Reward. Max level fighting skills. Countdown starts now. Kailangan pa bang pag-isipan to? Mukha ba akong taong papayag na lang maapi? Option 2 ang pipiliin ko. Anong tinitingin-tingin mo riyan? Lumuhad ka na at humingi ng tawad sa akin. Ikaw. Ikaw na talunan ka. Ang lakas ng loob mo. Sakta ng Kuya Lindsay How ko. Ang ingay mo. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Babae kaya ako. Anong klaseng lalaki ka ba? Bakit? Ano naman kung saktan kita? Kung sino ang lalait sa akin, gagantihan ko. Ang prinsipyo ko ay, pantay ang lalaki at babae. Tapos na ang misyon. Nakuha na ang max level fighting skills. Grabe. Iba talaga ang system na ito. Bigla kong naramdaman na ang buong katawan ko ay puno ng lakas. Ikaw na palamunin ka. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Papatayin kita. Ang tiyan ko. Ang sakit ng tiyan ko. Hindi pa tayo tapos. Suyang, maghintay ka lang. Ting-ting. Tulungan mo akong tumayo. Bakit ba nakatagpo ako ng ganyang hampas lupa? Nasira tuloy ang mood ko sa pagbili ng kotse. Hindi ito pwede. Kailangan kong tawagan si ate. Hello, ate. Kailangan mo akong ipagtanggol. Anong nangyari? Zihaw, bakit ka umiiyak? Yung buwisit na suyang na yun. Nakita niya ako sa forest shop. Bigla na lang niya akong sinaktan ng walang dahilan. Gusto pa niya akong patayin. Ano? Naglakas loob ang lalaking yun na saktan ka. Nababaliw na ba siya? Ate, pumunta ka na rito agad. Baka takasan niya ako. Ay send mo sa akin ang location mo. Pupunta na ako riyan ngayon din. Sige. Suyang. Kapag dumating na si ate,
Tingnan natin kung saan ka pupulutin. Ginoong Su, tapos na po ang lahat ng papeles. Ito na po ang inyong Aston Martin. Sana ay masiyahan kayo sa bago ninyong sasakyan. Salamat. Kuya Zihaw, yung Aston Martin na yun, ang ganda talaga. Kailan mo ba ako ibibili ng ganyan? Naku naman, anong ibibili? Huwag na. Anong maganda roon? Kung makakasakay lang ako riyan at makakapag-post sa social media, siguradong ang mga kaibigan ko ay mamatay sa inggit sa akin. Magkano ba ang halaga niyan? Mga nasa 80 milyong yuan lang naman. Ay naku, ayoko pa talagang bumili niyan ngayon. Masyadong agaw atensyon ng kotseng yan. Diyos ko. Si Suyang pala ang may-ari ng kotseng yan. Imposible. Hindi yan mangyayari. Isang palamunin at walang kwentang tao na gaya niya. Paano siya magkakaroon ng ganoon kalaking pera? Pero nakita natin, minaneho na niya paalis. Siguradong si Ate Lin Muyaw ang may gawa nito. Ano? Si Lin Muyaw ang namamahala sa kumpanya ng pamilya namin. Siguradong nagnakaw siya ng pera ng kumpanya para ibigay sa lalaking yan. Ginamit pa talaga ang pera ng pamilya Lin para buhayin ang lalaking yan. Sobra na talaga ito. Ikaw pa naman ang nag-iisang anak na lalaki ng pamilya Lin. Tara, magmaneho tayo at puntahan siya. Dapat mo akong bigyan ng paliwanag. Ito ang kapangyarihan ng pera. Dati, noong naka-e-bike lang ako sa kalsada, kahit sino ay hinaharangan ako. Pero ngayon, ang kalsadang ito, kasing luwag na ng sala namin. Ang taong iyon. Si Suyang ba iyon? Imposible naman ito. Ano bang iniisip ko? Ang taong iyon, kahit nga bumper car hindi marunong magmaneho. Paano siya makakapagmaneho ng Aston Martin? Hay nako, siguradong nalilito lang ako dahil sa galit. Lin Muyaw, may mukha ka pa talagang ihaharap sa akin. Zihaw, saan ka sinaktan ni Suyang? Talaga bang binugbog ka niya ng ganyan? Tara, ipapatingin ka ni ate sa doktor. Lin Muyaw. Huwag ka nang magkunwari dito. Tigilan mo na ang pagluha ng buwaya. Nakakasuka ang bait-baitan mo. Bakit ganyan ka makipag-usap kay ate? Kaya naging ganyan kayabang si Suyang. Dahil lahat iyan ay kinukonsinti mo. Kinuha mo pa talaga ang pera ng kumpanya para lang ibili siya ng Aston Martin. 80 milyon iyon. Sa sarili mong kapatid, ni 5 dulang wala kang maibigay. Pero sa isang tagalabas, napakagalante mo. Anong Aston Martin ang sinasabi mo? Ano bang pinagsasabi mong kalokohan? Huwag ka nang magpanggap. Lin Muyaw. Dahil mukhang kampi ka na talaga sa lalaking iyon. Kung ganoon, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Lin Zihaw, may konsensya ka pa ba? Pagkatawag mo pa lang sa akin, nagmadali na akong pumunta rito para makita ka. Konsensya. Tingin ko, napaikot ka na yata, nang Suyang na iyan sa kama, kaya ganyan ka. Masamang babae. Nagawa mo pa talaga akong saktan, dahil lang sa lalaking iyon. Sige, napakagaling, Lin Muyaw. Ngayon din ay, uuwi ako at isusumbong kita kina papa at mama. Zihaw. Suyang. Dahil sa iyo ang lahat ng ito. Magandang araw. Ang tinatawagan ninyong subscriber ay hindi sumasagot sa sandaling ito. Mangyaring tumawag muli mamaya. Paumanhin. Ang tinatawagan ninyong subscriber ay hindi sumasagot sa sandaling ito. Mangyaring tumawag muli mamaya. Sagutin mo ang tawag. Cute ko. Hello. Yaw, si John G ito. Busy ang linya mo kanina. May problema ba? Yaw, anong nangyari sa iyo?
Masama ang loob mo, dahil ba kay Suyang? Ang walang kwentang taong iyon. Ginalit ka na naman ba niya? Wala kang pakialam sa mga problema ko. Yaw yaw. Ngayong gabi, gusto sana kitang ayain mag-dinner. Tayong dalawa lang. Doon sa dati nating pinupuntahan. Sa French restaurant na iyon, okay ba? John G. May gagawin ako ngayong araw. Sa ibang araw na lang. Pero hindi naging madali para sa akin na makabalik dito. Pupuntahan mo ba si Suyang? Yaw yaw. Ang lalaking iyon. Hindi siya karapat-dapat sa iyo. Shu John G. Sabi ko nang busy ako ngayon. Sa ibang araw na lang tayo mag-usap. Suyang. Ang cute mo naman. Kahit maghukay pa ako sa lupa, siguradong mahahanap din kita. Ang alaala ng orihinal na may-ari, medyo magulo rin pala. Pero ang lugar na ito, mukhang tama ang napuntahan ko. Hindi ba ito ang ating modelong asawa, na si Suyang? Bakit? Sa wakas ay nagawa mo ring lumayo kay Lin Muyaw, ang matapang na babaeng iyon. At tumakas palabas, ang balita ni Shen Maino, talagang napakabilis ah. Nagmamadali kang ayain ako lumabas. Hindi ka ba natatakot kay Lin Muyaw kapag nalaman niya ito? Baka sugurin ka niya. Anong dapat ikatakot? Dahil divorced ka na naman. Malaya ka na ngayon. Sa totoo lang, matagal ko nang nararamdaman na ang malamig na si Lin Muyaw ay hindi talaga bagay sa iyo, Suyang. Ngayong gabi, punta ka sa bahay ko. Mukhang kawili-wili ito ah. Ang best friend ng ex-wife ko, isa-isang lumalapit sa akin. Gusto niyo ba akong damayan ng sabay-sabay? Bakit? Hindi mo ba gusto? Gusto ko naman, syempre, subalit. Masyadong mahal ang talent fee ko. Kaya mo bang magbayad? Hindi nga nagkakamali, best friend ka nga ni Lin Muyaw. Ang babaeng ito at si Lin Muyaw ay magkaibang magkaiba. Para siyang isang mapanuksong diwata. Halika na, Pogi. Mag-shot muna tayo. Sige. Ang lambot ng kamay na ito, kasing kinis ng mamahaling hiyas. Kung makakasama kita buong gabi. Wow, Suyang. Bakit? Nangyayain kita. Lumabas ka agad. Hindi ka ba natatakot kay Lin Muyaw na magalit? Kapag magandang babae ang nag-aya, sino ba ang makakatanggi? Ito ba talaga ang dating disenteng Suyang? Dati. Hindi ka naman kailanman nagbibiro ng ganyan. Nagbabago ang tao. Sa tingin ko rin, kumpara noon. Ibang-iba ka na ngayon. Naging mas macho ka na. Sa totoo lang, hindi ako ang nagbago noon. Noong kami pa ni Yaw-Yaw, habang magkasama kami, lagi lang akong nakabuntot sa kanya, parang isang utusan. Pagkatapos ng diborsyo, doon ko lang na-realize na ang buhay ng tao, mahabang sabihing mahaba, maikli kung maikli, dapat mabuhay kung saan ka masaya. Ano sa tingin mo? Tama ba ako? Tama na tama ka. Kaya pala si Ye Chen Chen, ang batang babaeng iyon, gustong habulin si Suyang, ang ganito kagwapong lalaki. Iyong tanggang si Lin Muyaw, pinagpalit ka lang kay Shu Jonji, ayaw na niya. Halika. Para sa bago mong buhay. Cheers. Sana sa hinaharap, lalo ka pang maging matagumpay. Salamat. Ito. Lin Muyaw. May mukha ka pang humarap dito. Pa, anong nangyari? Tingnan mo ang kapatid mo. Anong klaseng pambumugbog ang inabot niya? Nakipagsabuatan ka pa talaga sa lalaking si Suyang na iyon para apihin si Zihaw. Sobrang binaygo mo ako. Sabi ko na nga ba noong una pa, huwag papasukin ang lalaking iyon sa pamilya. Ngayon, ayan na, parang nilayuan ka na ng bait. Nag-iuma ka na yata, nagawa mo pang maging malupit at apihin ang sarili mong kapatid. Pa. Ma. Tungkol sa bagay na ito, wala talaga akong kinalaman. Nalaman ko lang din pagkatapos na. Huwag ka nang magkunwari. Pa. Ma. Maliit na bagay lang ang mabugbog. Ang malaking problema ay ang sasakyan. Oo.
Ang sasakyan. Ginamit mo talaga ang pera ng kumpanya para ibili ang lalaking iyon. Aston Martin. 80 milyon iyan. Gusto mo bang ubusin ang pera ng pamilya Lin? Anong Aston Martin? Anong 80 milyon ang pinagsasabi nyo? Wala talaga akong alam dyan. Nakita ko ang lahat. Nagmamaleo siya ng bagong sasakyan palabas. Mas malinis pa sa mukha niya ang bulsa niya. Kung hindi mo binili iyon, sino ang bumili? Ma, sumpaman, wala akong binigay kay Suyang na kahit anong mamahaling sasakyan. Nangangako ako. Kahit tamaan pa ako ng kidlat ngayon din. Muyaw, sigurado ka bang hindi mo ako niloloko? Hindi ko kayo niloloko. Kung ganoon, ang lalaking iyon, baka ninakaw niya iyon o nangagaw siya. Hindi pa tapos ang usapang ito. Ang bagay na ito, dapat maimbestigahan ng maigi. Suyang. Sinaktan niya si Zihao. Hindi pwedeng palampasin ng actress ong ito. Kailangang magpaliwanag ng Suyang na iyan kay Zihao at sa buong pamilya Lin. Sa totoo lang, kami ni Suyang, kaming dalawa ay, at isa pa, may mahalagang tao mula sa Shangjing na darating para mag-obserba ng palihim. Ito ang kritikal na panahon para sa pag-list ng kumpanya sa stock market. Hindi pwedeng magkaroon ng pamilya natin ng anumang negatibong balita, lalo na ang mga iskandalo sa pamilya. Ang tungkol sa inyo ni Suyang, away man iyan, o kung ano paman, itago niyo iyan ng maigi. Naintindihan mo ba? Oo, naintindihan ko. Suyang. Totoo. Ayaw mo ba talagang uminom pa ng isa sa bahay ko? Ang alak sa bahay ko. Mas masarap kaysa rito. Sa susunod na lang siguro. Medyo marami na akong nainom ngayong gabi. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. At maubos ko ang lahat ng alak sa bodega mo. Nakakainis ka naman. Sige, mag-ingat ka sa daan. Ang mga babaeng ito, dati ay hindi man lang ako pinapansin. Ngayon naman ay sila na ang lumalapit. Yang. Ate Ching Ching, bakit ka nandito? Bumili ako ng merienda para sa gabi. Inisip ko na kung hindi ka patulog. Bibigyan kita ng kaunti. Ate Ching Ching, napakabait mo talaga sa akin. Uminom ka ba? Konti lang. Ate Ching Ching, gusto mo bang pumasok at kumain muna tayo? Gabi na. Isang lalaki at isang babae lang tayo rito. Ayos lang ba iyon? Nakakabagot naman. Kung mag-isa lang akong kakain. Sige. Dati, iniisip ko palagi na ayos lang ang mag-isa. Pero ngayon, basta't nasa tabi ko siya, pati ang hangin ay nagiging matamis. Ate Ching Ching, bakit ka kumain? Para kang bata. May dumi ka sa mukha. Salamat ha. Gabi na ah. Sino kaya yan? Ate Ching Ching, dahan-dahan lang sa pagkain. Titingnan ko lang. Sige, Suyang. Hindi madali, nahanapin ka. May kailangan ka ba? Anong ibig mong sabihin? Hindi pa ba malinaw ang ibig kong sabihin? Hindi ka welcome rito, Suyang. Lin Muyaw. Huwag mong kalilimutan, divorced na tayong dalawa. Ang pagpasok ng walang pahintulot ay labag sa batas. Dati, kapag sinusungitan ko siya, lagi siyang nakangiti at nagpapakumbaba. Ngayong nakakuha na siya ng 30 milyon. Ang lakas na ng loob niyang magmalaki sa harap ko. Sapatos ng babae, kaya pala ayaw mo akong papasukin. May itinatago ka palang, babae sa loob. Ang galing mo, Suyang. Kaka-divorce lang nating dalawa, at hindi ka na makapaghintay na humanap ng kapalit. Sige. Gusto kong makita kung sino ba talaga ang babae yan na walang kahihiyan. Kung may sasabihin ka, dito mo na lang sabihin. Pareho lang yun. HMP. Aba, ayos ah. Siya Jiching. Ikaw pala yan. Alam ko na talagang ang siya na ito ay may masamang balak kay Suyang. Nagpapanggap na, disente at malinis. Pero sa likod pala ay inaakit ang asawa ng iba. Lin Muyaw.
Matagal na tayong hindi nagkikita. Si Ya Jiqing. Hating gabi na. At kasama mo ang asawa ko sa iisang kwarto. Kayong dalawa lang. Anong binabalak mo? Wala ka na bang kahihiyan? Lin Muyaw. Sa pagkakaalam ko, divorced na kayo ni Yang Yang. Single na si Suyang ngayon. Hindi mo na siya asawa. Yang Yang, tama ba ang sinabi ko? Tama ang sinabi ni Ate Ching Ching. Lin Muyaw. Pakiusap, linawin mo ang sitwasyon. Divorced na tayong dalawa. Kung hindi lang dahil sa pinagsamahan natin bilang mag-asawa noon, tumawag na ako ng pulis para palayasin ka. Suyang, nagagawa mo talagang kumampi sa ibang tao para apihin ako. Walang ibang tao rito, mayroon lang bisita. At isang hindi inaasahang panauhin. Ako, nagsalita lang ako ng hindi nag-iisip. Yang Yang. Dahil may bisita ka naman, mauna na muna akong umuwi. Mag-midnight snack na lang tayo sa susunod. Pero sa susunod, tandaan mo, huwag mong lalagyan ng sili, ha? Sige, Ate Ching Ching, ingat ka sa pag-uwi. Nakaalis na siya. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Suyang, bakit ganyan ang trato mo sa akin? Hindi ka naman ganyan. Dati, Lin Muyaw. Gagawin ko ang anumang gusto kong gawin. Natutunan ko lang naman ito sa iyo. Bakit? Pwede mong gawin ang lahat. Pero ako ay hindi. Gusto siyang habulin ni Ye Chen Chen. At ngayon naman ay may si Ya Jiqing pa. Dati, sa akin lang umiikot ang mundo niya. Bakit pagkatapos ng diborsyo, puro babae na ang nasa paligid niya? Suyang, halatang halata ko. Itong si Ya Jiqing, sinasadya niyang akitin ka. Oh. Dahil alam mo naman pala, na sinusubukan niyang akitin ako, bakit kailangan mo pang makipag-ugnayan sa kanya, ang maakit ng isang maganda, at sexing babae? Tingin ko ay ayos lang naman. Suyang, nakikita ko sa iyo, gusto mo talagang makasama si Ya Jiqing. Sa totoo lang, maganda talaga ang katawan niya. Nagugustuhan ko nga, Suyang. Bakit hindi ko napansin noon? Na ganyan ka pala kabastos. Nakakainis. Isang gabi bago ang diborsyo. Kasama mo pa ako. Tapos ngayon ay gusto mo nang sumama sa ibang babae. Ano bang maganda kay si Ya Jiqing? Mas matangkad naman ako sa kanya. Maliban sa pagiging mas malusog ng katawan niya kaysa sa akin. Saan pa siya lalamang? Ha? Bulag ba siya? Paano ako naging bastos? Normal lang akong lalaki. Ang magkagusto sa babae. Hindi ba't napaka normal na bagay niyan? Suyang. 2 taon tayong kasal. Maliban doon sa gabi, bago tayo nagdiborsyo, noon. Hindi ba't maayos ka naman? HMP. Bakit ka nagkaganyan, ngayon? May gana ka pang sabihin yan, dahil binanggit mo na rin lang. Di pag-usapan na natin, nang maigi ang lahat. Sa loob ng 2 taong pagsasama, nagawa mo ba ang tungkulin mo bilang asawa? Kahit halik, ayaw mong magpahalik. Ang bagay na iyon ay mas lalo nang, huwag mo nang isipin pa. Ngayon, sinisisi mo pa ako. Hindi naman ganoon. Noong gabing iyon. Suyang. Ang bagay na iyon. Para sa iyo. Mahalaga ba talaga iyon? Siyempre mahalaga. Sabi ko na nga ba, noong gabing iyon, nakatikim siya ng tamis. Kung ang babaeng si Ya Jiqing na iyon, ay akitin siya, tiyak na hindi siya makakatanggi. Hindi maaari. Hindi ko hahayaang magkasama sila. Lin Muyaw. Ano ba talagang kailangan mo sa akin? Sabihin mo na agad. Kailangan ko pang magpahinga. Suyang, bakit mo sinaktan si Lin Zihao? Hindi ba niya sinabi sa iyo? Sinabi niya. Anong sabi niya? Sabi niya, sinaktan mo siya ng walang dahilan. Sinaktan ko siya ng walang katwiran. Sa tingin mo ba, may sira ang ulo ko? Lin Muyaw, 2 taon tayong nagsama, pero si Lin Zihao ay kailanman hindi tumawag sa akin ng kuya. Kailanman ay hindi niya ako nirespeto. At ang mga magulang mo, anong klaseng trato ang binigay nila sa akin? Hindi mo ba alam? Mahal kita noon, kaya tiniis ko ang lahat. Ngayong iniisip ko, napakababa ko pala talaga noon. Tungkol sa mga nangyari noon, may pagkakamali nga sila. Pero kahit na anong mangyari, hindi mo dapat sinaktan si Lin Zihao. Sinasabi ko sa iyo, kung mangyari man itong muli, bubugbugin ko pa rin siya. At ang mga magulang mo, kung maglakas loob silang insultuhan at hamakin ako, hindi ko na sila palalampasin. Hindi na ako ang dating mahina na pwedeng api-apihin lang.
Suyang, ikaw. Hindi ko na sila palalampasin. Hindi na ako ang dating. Mahina na pwedeng api-apihin lang. Suyang, ikaw. Seryoso ka ba? Sa tingin mo ba? Nagbibiro lang ako. Ito ba talaga ang dating? Suyang na sunod sa Niren sa akin. Ang talon ng mga mata na iyan. Ngayon ko lang nakita. Kung maghahanap pa ng gulo sina Papa at Mama, baka totoong saktan niya sila. Suyang, ibang-iba ka na sa paningin ko. Pagkatapos ng maraming pinagdaanan, talagang marami na akong nalinawan. Tumakas na siya. Akala ko pa naman ay, dahil sa kotseng iyon, makikipag-away siya sa akin ng gusto. Mukhang isa rin pala siyang matapang lang sa mahina pero takot sa malakas. Mabuti na rin at hindi na ako nag-aksaya ng laway. Hayaan na, magpapahinga na ako ng maaga. Bukas. Kailangan ko pang pumunta doon, mula pagkabata. Sa bahay ang unang kinalakihan ko. Tumakas na siya agad. Akala ko pa naman ay, dahil sa kotseng iyon, makikipag-away siya ng gusto sa akin. Mukhang isa lang din pala siyang duwag na matapang lang sa mahihina. Nakatipid din ako sa laway. Hayaan na nga, magpapahinga na ako ng maaga. Bukas. Kailangan ko pang pumunta doon, mula pagkabata. Sa bahay ang unang kinalakihan ko. Kuya Suyang. Kuya Suyang, nandito ka na pala. Kuya Suyang, miss na miss ka na ni Tao-Tao. Kuya Suyang, tingnan mo, tumangkad ba ako? Oo, tumangkad nga talaga si Zhuang Zuang. Mukha ka ng tunay na lalaki. Kasi po, nakikinig ako sa payo ni Kuya Suyang. Inuubos ko ang pagkain ko araw-araw. Sige, lalo ring naging cute si Tao-Tao. Ang ganda ng pagkakatali ng buhok mo. Si Lola mo po ang nagtali nito para sa akin. Mga bata. Ay naku. Tama na, tama na. Kayong mga makulit na unggoy. Huwag nyo namang masyadong kulitin si Kuya Suyang nyo. May dala akong mga regalo para sa inyo. Nasa loob lahat ng kotse. Wow, may mga regalo. Dahan-dahan lang, dahan-dahan. Suyang, halika. Naku naman, Suyang. Tuwing pumupunta ka rito, lagi kang may dalang napakaraming regalo. Hindi madaling kumita ng pera. Dapat magtabi ka rin para sa sarili mo. Hindi naman kung gaanong mahal iyon. Ang mahalaga po ay masaya ang mga bata. Sa bagay. Nga pala, kailan ba matatapos sa trabaho ang asawa mo? Dapat ay isama mo siya rito. Para makilala ko naman. Para mapanatag na ang loob ko. Masyado po siyang abala sa trabaho nitong mga nakaraang araw. Sa susunod po, tiyak na, isasama ko siya rito. Sige, sige. Dati, kahit pakiusapan ay ayaw niyang pumunta. Ngayong hiwalay na kami, lalong wala ng dahilan. Para pag-alalahanin pa si Lola. Lola. Ang card na ito ay may lamang 5 milyon. Magkano? Ano kamo? 5 milyon po. Hindi madaling kumita ng ganyang kalaking pera. Masyadong malaki iyan. Hindi kaya dahil sa perang ito, ay nag-away kayo ng asawa mo. Lola, tanggapin niyo na po ito. Hindi ba tumutulo ang bubong sa kwarto ni Dazu? Dapat na rin kumpunihin ang bahay ampunan. Ang halagang ito para sa akin, ay maliit na bagay lang. Gusto ko lang pong tumulong, sa abot ng aking makakaya. Mabuti kang bata. Salamat. Kuya, nailipat na ang lahat. Aalis na muna kami. Sige. Kotse iyon ni Lin Muyaw. At iyon din ang kotse kahapon. Ang kotse ni Ye Chen Chen. Ang dalawang babaeng ito. Bakit sila magkasama? At bakit napunta pa sila rito? Bakit siya narito? Sinusundan mo na naman ba ako? MS. MS. Lin, narito na pala kayo. Oo. Talagang parang multo na hindi umaalis. Dito pa sa liblib at bulok na lugar na ito. Nagkikita pa rin tayo. Ikaw na lalaki ka. Dala mo talaga ay malas.
Kuya Suyang, anong pagkakataon, narito ka rin pala para sa charity. Oo, nagpunta ako para mag-donate ng ilang gamit. Hindi ko akalain na ganoon ka kabait. Dati, akala ko mabuti ka lang na tao. Pero ngayon ko nakikita, na kulang pa pala ang alam ko tungkol sa iyo. Suyang, bakit ka narito? Dapat ako ang nagtatanong yan sa iyo, di ba? Kinakatawan ni Yao Yao ang Lin Group. Nandito siya para mag-donate ng mga gamit. May mga gamit sa pag-aaral, bag, at mga damit. Kompleto ang lahat. Suyang, ano naman ang dinala mo? Huwag mong sabihin wala kang dala. At nakikain ka lang dito. Wala ka nang pakialam kung ano ang dinala ko. Samantalang ikaw, wala ka ring dala. Hangin ba ang idino-donate mo? Sinasamahan ko lang si Yao Yao rito. Kapag nag-donate si Yao Yao, parang nag-donate na rin ako. Umaasa na nga lang sa iba. Nagawa mo pang magsalita ng ganyan katapang. Iba ka rin talaga. Suyang, tigilan mo na ang pakikipagtalo. Hindi ba't pareho lang kayo? Nawala ring dinala. May gana ka pang ikumpara ang sarili mo kay Yao Yao. Tama na. Bahay ang unang ito. Hindi palengke. Alang-alang kay Yao Yao. Hindi na kita papatulan. Kuya Suyang. Ang cool naman ng eroplanong ito. Pangarap ko talagang magkaroon nito. Siguradong isang anghel si Kuya Suyang. Dahil narinig niya ang hiling ko. Siyempre naman, si Kuya ay sadyang isang anghel na tutupad sa mga hiling mo. Bulok na laruan lang naman yan. Anong nakakamangha roon? Kuya Suyang. Dahil isa kang anghel. May isa pa akong hiling. Maaari mo rin ba itong tuparin? Sige, sabihin mo lang. Tiyak na tutulungan kita. Sana po. Sa susunod na umulan, ang kwarto namin ni na Xiao Qiang ay hindi na tumulo. Dazu, huwag kang mag-alala. Magkakaroon na kayo ng bagong bahay sa lalong madaling panahon. Kahit gaano pa kalakas ang ulan sa hinaharap, hindi kayo mababasa ng ulan. Talaga po. Hindi nagsisinungaling si Kuya Suyang. Promise. Ang galing. Sasabihin ko ito kay Xiao Qiang. Ang lalaking ito, hindi lang gwapo, napakalambot pa ng puso, kahit na umaarte lang siya. Iilan lang ang kayang magpakita ng ganitong katapatan. Suyang, siguradong manghuhulog ka sa akin. Suyang, mukhang, malapit ka talaga sa mga batang ito. Madalas ka ba rito noon? 3 taon ko nang sinasabi sa iyo, gusto kitang isama para makita ang lugar kung saan ako lumaki. Pero kahit isang beses, hindi ka pumayag. Ngayon, bakit kailangan mo pang magtanong ng pakitang tao? Gumagamit lang naman siya ng murang mga laruan para makuha ang loob nila. Yun lang. Yao Yao, bilisan na nating magpa-picture. Naghihintay na ang media para sa press release natin. Lola Wu, mauuna na po ako. Suyang, hindi ka ba pwedeng manatili muna? Huwag na po. Kapag may oras na po ulit ako, babalik ako para bisitahin kayo at ang mga bata. Sige, sige. Suyang, sa susunod, isama mo naman ang mahal mo sa buhay, para makilala ko, ha? Iyan ang ipinangako mo sa akin. Narinig mo ba? 下次带爱人， Isama mo ang mahal mo sa susunod. Madalas pumunta rito si Suyang. Tinatawag siyang kuya ng mga bata. Posible kayang ulila siya. Dito ba siya lumaki? 长大的， Ito. Paano mangyayari yun? Hindi maaari. Paanong si Suyang ay lumaki sa bahay ampunan? Siguradong nag-iisip lang ako ng sobra. Siguradong si Dazu yun. Kung ano-ano lang ang tinatawag ng mga bata. Muyaw. May kailangan pa akong asikasuhin sa kumpanya. Alis na muna ako. Yung Suyang na yun. Medyo interesado ako sa kanya. Balang araw, kailangan ko siyang imbitahan lumabas. Yao Yao. Yao Yao, Tara na rin. Puro alikabok ang lugar na ito. Nadumihan na ang bago kong baylang sapatos. Mauna ka na sa kotse at hintayin ako. May itatanong lang ako kay Lola Wu. Ano pa bang kailangan mo? Napakadaldal ng matandang babaeng yan. Ikaw, mauna ka na sa kotse at hintayin ako. Madam Lin, may iba pa po ba kayong kailangan? Ano po? Lola Wu, gusto ko lang itanong. Madalas ba si Suyang dito sa bahay ampunan? Kahit na napakabisi niya sa trabaho. Pero, gumagawa siya ng paraan para pumunta rito at bisitahin ang mga bata. Sa bawat pagkakataon talaga, puro malalaki at maliliit na supot ng regalo ang dala niya. Gustong gusto talaga siya ng mga bata. Ano po ba siya dati? 全是 Hindi ba nabanggit sa iyo ni Suyang? Isa siyang ulila. Dito na siya lumaki. Kawawa ang batang ito. Pero alam mo ba, siya ay isang napakasipag at determinadong bata, ulila. Dito lumaki. 3 taon kaming kasal. Pero kahit ito man lang, ay hindi ko alam
Kaya pala noon, mag-isa lang siyang pumupunta rito. Oo, si Suyang. Lagi niyang sinasabi na kapag hindi naabala ang asawa niya sa trabaho, isasama niya ito rito para makilala ko. Hi, si Suyang. 2 taon na ang nakalipas nang ikasal siya. Napakagaling daw ng asawa niya. Oo nga pala. Binigyan niya rin ako ng 5 milyong piso para ipaayos itong bahay ampunan. Sabi niya, hindi dapat maghirap ang mga bata. 5 milyon. Kaya pala noong ikinasal kami, binigyan ko siya ng 20 milyon. Pero nangungupahan pa rin siya. Ginamit niya ba ang pera para sa bahay ampunan? Kung sino mang babae, ang mapapangasawa ni Suyang, ay talagang napakaswerte. Ang batang iyan, sa lahat ng nakilala ko, siya ang pinakatapat at mapagmahal. Sige po, Lola Wu, may gagawin pa po ako. Mauna na po ako. Sige, sige. Hindi nakalak ang pinto. Pasok ka. Yang. Ako. Nandito ako para sa gamutan. Eksakto sa oras si Ate Ching Ang suot mong ito. Maganda. Madaling gamutin. Mahirap hawarin yung damit kahapon. Inisip ko na dahil may gamutan ngayon. Ito na lang ang isusuot ko. Ate Ching. Handang-handa ka talaga. Ate Ching. Higil ka na. Ngayon, bukod sa regular na masahe, tutulungan din kita. Nagamutin ang iyong irregular na regla. Pati ba naman yan ay alam mo? Isa akong divine doctor, di ba? Ate Ching. Pakiangat lang ng kaunti. Itong suot mo. Ate Ching, dahan-dahan lang sa paglakad. Kakaayos lang ng daloy ng iyong enerhiya. Normal lang na manghina ang katawan mo. 2 oras. Napakagaling mo talaga, Yang. Sa susunod, paano na ako mabubuhay nang wala ito? Sige, mauna na ako. Ay naku. Pagod na ako pagkatapos ng mahabang panahon. Ang kinalabasan pala ay isang mekanismo ng random reward. Mukhang ang tanging talagang kapaki-pakinabang ay ang gintong katawan na ito. Iba talaga ang pakiramdam kapag nagmamaneho ng sports car, kung ikukumpara sa mga delivery truck na minamaneho ko noon, para lang silang mga traktora. Huwag kang tumakbo, hinto. Huwag kang tumakas. Hoy, magandang dilag. Ang liko ng iyon, ang kulot na buhok na iyon, at ang pamilyar na office attire na iyon. Bakit kamukhang kamukha niya si Shen Zini? Sige, tumakbo ka pa, ituloy mo lang. Mukhang magiging interesante ito, dahil nagkasalubong na tayo. Ituturing ko na lang itong ehersisyo pagkatapos kumain. Ang liko ng iyon, ang kulot na buhok na iyon, at ang pamilyar na office attire na iyon. Bakit kamukhang kamukha niya si Shen Zini? Sige, tumakbo ka pa, ituloy mo lang. Mukhang magiging interesante ito, dahil nagkasalubong na tayo. Ituturing ko na lang itong ehersisyo pagkatapos kumain. Sa eskinita ng Sanho. Oh, bakit huminto ka? Takbo pa. Sige na, tumakbo ka pa. Huwag kayong lalapit. May pera ako. Magkano ba ang gusto nyo? Ibibigay ko ang lahat sa inyo. Pera. Pero hindi pera ang kailangan namin ngayon, miss. Kailangan namin ng magpapainit sa kama namin. Ang init ko. Bakit ang init? Gaano karaming gamot ang ibinigay ng mga masasamang taong iyon? Hindi ko na kaya. Zini, kumalam ka muna. Ako to, si Suyang. Suyang. Nahihirapan ako. Ang hirap. Masyadong matapang ang epekto ng gamot. Kailangang madala agad siya sa ospital. Kung hindi, baka maluto ang utak ng batang ito sa lagnat. Kahit na isa akong golden body. Pero ang pagsamantalahan ng sitwasyon, hindi ko gawain yan. Suyang, huwag kang alis.
Hindi ako alis. Dadalhin muna kita sa ospital. Bitaw muna. Ayaw kong pumunta sa ospital. Nahihirapan talaga ako. Nagmamakaawa ako sa iyo. Tulungan mo ako. 放开我！ Tulong. Paano naman kita tutulungan sa ganitong paraan? Ang hirap. Gusto ko. Gusto ko. Shen Zini. Tingnan mong mabuti kung sino ako. Su Yang. Grabe naman. Sinusubukan nito ng gusto ang self-control ko. Hindi ko na kaya. Ang init. Ang hirap. 是 Pinilit mo ako rito, ha? Pero na. Ihahatid na kita pa uwi. HMM. Teka. Jinxu Garden. Iniligtas niya talaga ako kanina. Kung hindi dahil kay Suyang, siguradong napahamak na ako ng tatlong masasamang lalaking iyon, kahit na asawa siya ng dati kong best friend. Pero siya, ang gwapo niya talaga. Nandito na tayo. Sige. O kaya, ihahatid na kita sa loob. Medyo nakakapagod. Ang mga nangyari kanina. Salamat. Maraming salamat. Mukhang pagod na nga siya. Ganito ba ang pakiramdam ng pinoprotektahan? Lagot na. Mukhang nahuhulog na talaga ang loob ko. Yaw. Ang aga mo namang magpapahinga. Gusto mo bang tumambay muna sa kwarto ko? Marami pa akong gustong sabihin sa iyo. Sa ibang araw na lang, Shu Jonji. Pagod na pagod ako ngayong araw. Nagpapakipot pa siya. Sa bagay. Napakasipag mo kasing magtrabaho. Ang katawan mo ang puhunan mo. Nag-aalala lang ako sa iyo. Shu Jonji. Ito ang pasalubong ko para sa iyo. TSK, ang dakilang CEO ng Lin Group, ay nagbigay lang ng sirang relo na nagkakahalaga ng 500,000. Ano to? Limos sa pulubi. Ang tiket ko pa uwi ng bansa ay mas mahal pa kaysa sa halagang ito. Yaw. Masyadong mahalaga ito, di ba? Napakabait mo talaga sa akin. Basta gusto mo, okay na ako. Sige na, bumalik ka na sa loob. Sige. Hindi pa umuwi si MS. Lin. At hindi ka pa rin bumababa. Mukhang may taong nabigo sa kanyang pakay. Ikaw din naman, di ba? Tigil. Sus.
Ang cute na si Suyang. Hating gabi na pero hindi pa umuwi. Saan kaya siya nagpunta? Kagabi, si Sia Jiching, ang babaeng yun, ay nandoon sa kanya. Ngayong gabi, nandito na naman siya. Ganoon ba siya case parada sa lalaki? Kailangan talagang ang ex-husband ko ang habulin niya. Gabi na. Bakit ka nandito? MS. Lin, hating gabi na at ganyan ang suot mo. Para kumatok sa pinto ng ex-husband mo. Wow, talagang palaban ang forma natin ah. Ang babaeng ito, noong magkasama pa kami. Balot na balot parang suman. Ngayong divorce na, biglang naging palaban at mapang-akit. Hindi kaya. Sinusubukan niya akong akitin. Saan ka ba nakatingin? Diyos ko, bakit ba ako tumakbo rito ng ganito? Nakakahiya talaga. Teka, hindi. Nakita na naman niya ang lahat sa akin dati. Aling parte ba ng katawan ko ang hindi pa niya nahawakan? Ano bang dapat ikahiya? Hoy, ikaw. Noong huli, ayaw mong magpapasok. Ngayon naman, natuto ka ng mambulabog. Gumagaling ka na ah. Suyang, para sa iyo ito. Anong ibig mong sabihin dito? Wala lang. Regalo ko sa iyo. 6 na taon kaming kasal. Pero ang tanging naibigay ng babaeng ito sa dating Suyang ay isang sinturon lang. At ang lalaking yun, itiningala pa yon na parang kayamanan ng pamilya. Ano itong nangyayari ngayon? Himalaya at bumaliktad ang mundo. MS. Lin, hindi ako tumatanggap ng regalo ng walang dahilan. Ano ba talaga? Ang pakay mo sa palabas na ito, wala lang talaga. Naisip ko lang na, maganda ang bagay na ito, kaya binili ko para ibigay sa iyo. Sige na, buksan mo at tingnan. Wow, ang relong ito ay nagkakahalaga siguro ng 4 hanggang 500,000. Ang kuripot, natuto ng gumastos ah. Wow. Isang relo pala ito. Ang disenyo nito. At ang pagkakagawa, MS. Lin, gumastos ka pa talaga ng malaki. Hindi naman masyadong mahal. 500,000 lang naman. Pakinggan niyo siya. Tao pa ba ang nagsasalita? 500,000 lang. Yaw. Divorced na tayong dalawa. Tapos binibigyan mo ako ng ganito kagandang regalo. Nakakahiya naman yata. Sayang naman kung tatanggihan ng libre. Pwede ko naman itong ibenta balang araw. At i-donate sa ampunan. Para sa mga bata. Pandagdag sa ulam nilang manok. Wala namang masama doon. Tanggapin mo na ito. Yaw. Ito ang pangalawang beses na binigyan mo ako ng regalo. Talagang nakaka-touch naman. Naaalala niya pa pala. 6 na taon na. Bakit ba naging napakadamot ko sa kanya? Sa susunod, bibigyan pa kita ng mas maraming regalo. Ang babaeng ito, baka nagkamali yata ng nainom na gamot. Dahil napakabait ni MS. Lin, hindi na rin ako magpapakipot. Maupo ka muna. Ikukuha kita ng tubig. HMP. Pare-pareho lang talaga ang mga lalaki. Pagkakita sa regalo, nagbago agad ang ugali. Sulit din pala ang 500,000 ko. Sino kaya ito gabi na? Bakit may kumakatok sa oras na ito? Huwag mong sabihin si Sia Jiching. Ang babaeng iyon. Diyan ka muna. Titingnan ko lang. Yang, Ate Ching Ching. Bakit ka napadalaw? Ito ay isang set ng pantulog. Noong nasa mall ako, nagkataong nakita ko ito. Ang lambot ng tela. Sa tingin ko ay bagay ito sa iyo. Kaya, binili ko para ibigay sa iyo. Nakakahiya naman po. Isang set lang naman ito ng pantulog. Kumpara sa ilang araw, napagod mo sa paggamot sa akin. Wala lang ito. Sige. Tatanggapin ko na ito. Ay,
Yang, may gusto sana akong pag-usapan sa iyo. Pwede bang pumasok muna at maupo? Ate Ching, syempre pwedeng pumasok, kaya lang. May ibang tao sa loob ngayon. 还有别人。 Hindi ka ba may ilang? Nandito nga siya sa loob. Si Lin Muyo talaga. Parang may mali sa utak niya. Iniwan si Suyang para sa white moonlight niya. Tapos ngayon ayaw namang umalis. Syempre hindi. 啊， Aba, nandito rin pala si MS. Lin, gabi na, hindi ka pa ba uuwi? Hindi mo ba sasamahan ang iyong white moonlight? Ito ang bahay ito ng ex-husband ko. Kung gusto kong manatili rito, mananatili ako. Ate Ching, upo ka. Maganda ang relo na to. Ah, ikaw ba ang bumili nito? Regalo ko yan kay Suyang. Ang niregalo ko ay isang mamahaling relo na nagkakahalaga ng 500,000. Habang ang regalo mo ay isang lumang pantulong. Magkano lang ba ang halaga niyan? Siguradong mas gusto ni Suyang. Ang regalo ko. MS, Lin, hindi ba kayo ni Yang ay nagdiborsyo na? Bakit pumupunta ka pa rito para magbigay ng ganyang kamahal na regalo? Sino ang nagsabing kapag nagdiborsyo na ay hindi na pwedeng magbigay ng regalo? Wala ngang ganoong panuntunan. Pero, noong una, para sa ibang tao, MS, Lin, ay malupit mong iniwan si Yang. Tapos ngayon ay nagpapalakas ka sa kanya. Ang pagiging sikim na gusto mo lahat. Hindi ba parang napakapangit tingnan? Noong una, para sa ibang tao, MS, Lin, ay malupit mong iniwan si Yang. Tapos ngayon ay nagpapalakas ka sa kanya. Ang pagiging sikim na gusto mo lahat. Hindi ba parang napakapangit tingnan? Ito ay sa pagitan namin ni Suyang. Ang mga bagay na ito ay walang kinalaman sa iyo. Natatakot lang naman ako na si Yang ay masaktan na naman. Dahil ang mga dinanas na hirap ni Yang, sa piling mo, MS, Lin, ay hindi talaga kakaunti. Ikaw. Hindi ko ginawa yan. Ate Ching, huwag kang mag-alala. Hindi ko na. Hahayaang magkakatanga ulit tulad ng dati. Sinisisi ba niya ako? Hindi. Siguradong gusto lang niya magtira ng mukha para sa akin sa harap ng iba. Siya nga pala, kanina sa may pinto. Ano yung sinasabi ninyong pagpapagamot? Ano ba ang nangyayari? Tinutulungan lang naman ako ni Yang na gamutin ang breast cancer at irregular menstruation ko. Ano bang nakakagulat doon? Ano? Ginagamot ka ni Suyang? Oo, 我确 talagang. 实 Tinutulungan ko si Ate Ching sa pagpapagamot. Suyang, marunong ka palang manggamot. 6 na taon kaming kasal. Pero kahit ang kakayahan niyang magluto, ay nalaman ko na lang noong huli. Kailan pa siya natutong manggamot? Ito na naman ang sakit sa ginekolohiya na to. Hay nako, mukhang walang kaalam-alam si MS. Lin, ang galing ni Yang. Pagdating sa panggagamot. Ibig bang sabihin, matagal na siyang marunong. Kaya lang, noon, masyado akong naging pabaya sa kanya. Sobrang pabaya, na kahit ang asawa ko, hindi ko alam kung ano ang mga kakayahan niya. MS, Lin, kayo ni Yang noon, nagsama kayo ng napakatagal, pero hindi mo man lang alam na marunong siyang manggamot. Nakakatawa naman yan, sa totoo lang. Salamat sa system reward, naging eksperto ako sa ginekolohiya. Paano naman matututunan ng dating may-ari ng katawang to ang ganito? Pero, tamang-tama ang dating ng tulong na to. Napakalaking insulto nito sa akin. Ang mga bagay na alam na ng ibang tao. Ako na dating asawa niya, ay wala man lang ideya. Ate Ching, huwag mo na siyang pagsabihan. Bakit hindi ako magsasalita? Gusto ko talagang sabihin to. Yang. Ang pinakaswerte mong nagawa ay ang makipagdiborsyo sa babaeng to. Isang babaeng hindi ka man lang pinapansin at walang pakialam sa iyo. Ang iwanan siya ay isang malaking swerte para sa iyo. Hay. 过去 Ang 的 mga 事情 nangyari sa nakaraan. 都已 Tapos 经 na 过 ang 去了。 mga yun. Napakabuting tao ni Suyang. Gaano kaya karaming pagbabaliwala ang tiniis niya noon. Mabuti na lang at nakalaya na siya sa hirap na yun. Ito. Hindi ba't dahil naging busy ako sa trabaho? Masyadong maraming inaasikaso sa kumpanya, kaya hindi ko napansin ang mga ganitong maliit na detalye. Gagawa ka pa ng ganyang dahilan. Sa tingin mo ba may saysay yan? Ang talas talaga ng dila ni Ate Ching. Parang siya ang boses ko sa internet. Ang Lupe. Ang babaeng to, malinaw na usapin namin ito ni Suyang. Pero bakit siya nakikisawsaw at nagmamarunong sa gilid? Sa anong karapatan? Grabe. Libre ko ba talagang mapapanood to? Sinadya niya ba talagang pumunta rito para akitin ako?
MS. Lin, ang pananamit mo sa araw-araw. Masyadong mapangahas, ha? Kakatapos ko lang maligo. Hindi pa ako nakakapagpalit ng damit. Sino ang nakakaalam kung sinadya mo yan o hindi? Madumi ang mga galawan mo, ha? Kung hindi ko pa ito pipigilan, magiging magulo ang gabi na to. Walang katapusan to. Medyo gabi na rin. 时间差不多了。 Yaw yaw. May pag-uusapan pa kami ni Ate Ching Ching. Baka gusto mo nang maunang umuwi. Sa anong dahilan at ako ang kailangang maunang umuwi? Bakit hindi siya ang maunang umuwi? Hindi ako alis. Ate Ching Ching, 亲姐姐， hindi ba't may kailangan ka sa akin? Baka pwedeng sa ibang araw na lang tayo mag-usap. Dahil kung aalis ako ngayon, parang binibigyan ko lang ng pagkakataon. Ang babaeng ito, isang lalaki at isang babae, magkasama sa isang kwarto. Hindi mangyayari yan. Yang, hindi naman apurado ang pakay ko, kaya kung maghintay. Ayaw mo sa santong dasalan, puwersahan na lang ang kailangan. Medyo inaantok na ako. Yung pagmassage ko kay Ate Ching Ching noong isang araw, masyadong nakakapagod. Baka pwedeng mauna na kayong 你 umuwi. 们先回去。唉， Sa wakas, 总 tahimik 算 na 清 rin. 静了。 Masyadong maraming babae, sakit din sa ulo. Suyang, may oras ka ba bukas? 你有时间吗？ Kuya Suyang, tinawagan talaga kita para lumabas. Hindi ba ako nakakaabala sa iyo? 今天 Chen, magkaibigan tayo. Huwag ka nang mahiya sa akin. Wala naman akong ginagawa ngayon. Sige, mabuti naman. Malapit na ang birthday ng lola ko. Tulungan mo naman akong mag-isip kung anong magandang iregalo. Para sa mga matatanda, pinaka-importante yung kung ano ang gusto nila. Ha, alam ko na. Paborito ng lola ko ang ginto. Kaya pumunta tayo sa tindahan ng ginto at tumingin-tingin. Sige. Chen, sasagutin ko lang itong tawag. Sige, ako na muna. Ang mauunang pumasok sa loob. Sige. Suyang, nasaan ka na ba? Ang bahay ay parang kulungan na ng baboy sa dumi. Hindi ka ba marunong maglinis? Anong klaseng house husband ka ba? Paano mo ba ginagawa ang trabaho mo? At saka, yung pananakit mo kay Zihaw, hindi pa tayo tapos doon. Si Muyaw din. Kinakampihan pa ang ibang tao. Suyang, bumalik ka na rito agad. At humingi ng tawad kay Zihaw. Mr. Lin, sa tingin ko ay nagkakamali ka sa dalawang bagay. Una, hindi niyo ako katulong. Pangalawa, kami ni Lin Muyaw, divorced na kami. Kaya huwag mo na akong gambling. Suyang. Uy, hindi ba't ito ang dating asawa? Naglalakad-lakad mag-isa. Ang lungkot naman. Nakikita mo ba ito? Lahat ng ito ay galing kay Yaw Yaw. Kabibili lang niya para sa akin. Ang suit na ito ay nagkakahalaga ng libo-libo. Hindi ka makakasuot nito habang buhay. At pati na rin itong relo. Kahapon lang din ito. Binili ito ni Yaw Yaw para sa akin. Hindi masama, di ba? HMPH, Lin Muyaw. Iba ka rin talaga. Binigyan mo pa kami ni Shu Jonji ng parehong modelo ng relo. Isang mumurahing relo lang naman to. Anong dapat ipagmalaki rito? Basurang relo. Binigyan mo pa kami ni Shu Jonji ng parehong modelo ng relo. Isang mumurahing relo lang naman to. Anong dapat ipagmalaki rito? Basurang relo. Sinasabi ko sa iyo, sa totoo lang, kahit hindi ka na magpalit ng damit, okay lang naman. Mas masarap kaya sa mata tingnan ng ganito. Naku naman, Siya Jichin. Ano bang kamunduhan ang iniisip mo?
Magsimula na tayo. Ayan, okay na. Matagumpay na natapos. Salamat. Anong ginagawa ninyo? Hindi ba sinabi ko na sa iyo bago ito? Ginagamot ko si Ate Ching Ching. Paggamot. Paggamot ba yan? Lalaki at babaeng magkasama sa silid, tapos hindi pa maayos ang bihis. Paggamot ang tawag mo riyan. Sa tingin ko, sinatsansingan mo lang siya. Lin Muyaw, nagkakamali ka ng akala. Si Su Yang. Talagang ginagamot niya ako. Si Ya Jiqing, inakit mo talaga ang asawa ko. Wala kang hiya. Lin Muyaw, ikaw at si Su Yang ay diborsyado na. Pagkatapos magdiborsyo, hinahabol mo pa rin ang ex mo. Sa tingin ko, ikaw ang walang hiya. Ikaw ang walang hiya. Ikaw kaya ang walang hiya. Wala kang hiya. Mag-away lang kayo riyan ng dahan-dahan. Su Yang, inindihan mo ako noong nakaraan. Bilang parusa, samahan mo ako sa bar ngayong gabi. Ano bang pinag-uusapan ninyo at ang saya-saya ninyo? Napakaganda mo naman ngayon. Ang pulang best idang ito. Parang ginawa talaga, para sa iyo. Ang karisma mong yan. Kahit walong buhay ko pang pag-aralan, hindi ko magagaya. Huwag mo na nga akong biruin. Chen Chen, ang ayos mo rin ngayon, ay napakaganda. Ang tamis at ang cute tingnan. Gusto kong ang gayahin, pero hindi ko magawa. Kayong dalawang magandang binibini. Huwag na kayong magbulahan. Sa mga mata ko, pareho kayong natatanging maganda. May kanya-kanya kayong alindog. Dahil pinuri na tayo ni Su Yang, dapat galtihan din natin siya. Napakagwapo mo rin ngayon. Hindi ba, Zinyi? Noong gabi niyon sa loob ng kotse, ang init ng yakap niya, ang mga kamay na iyon. Diyos ko, Shen Zinyi, ano bang iniisip mo? Kahit na para lang yun sa pagpapagaling, pero ang pakiramdam na yun. Talagang napakagwapo nga ni Su Yang. Pinuri ako ng husto ng dalawang magandang binibini. Parang lilipad na ako sa tuwa. Halika, tagay muna tayo. Ang mga binti na ito, noong gabing iyon sa kotse. Maganda nga talaga ang pakiramdam sa hawak. Isa talagang mapang-akit na magandang bata. Zinyi. Balita ko sa pamilya mo, inaayos daw nila ang blind date mo kamakailan. Huwag mo nang banggitin yan. Sobra na akong naiirita. Bakit ka naman naiirita? Puntahan mo na kaya. Malay mo, ma-love at first sight ka pa. Ako, hindi ako magkakaroon ng love at first sight. No. At saka, hindi ako makikipag-blind date. Dahil sinabi na ni Chen Chen na liligawan niya si Su Yang. Kung makikisawsaw ako ngayon, hindi ba parang ang bastos ko naman? Pero, kapag naiisip ko na sa hinaharap, yayakapin ni Su Yang si Chen Chen. Bakit itong puso ko? Parang sumisikip sa selos. Ayaw na ayaw mo talaga. Ibig bang sabihin? May tinitibok na yung puso mo. Sino? Ako. Wala ah. Huwag kang ang gumawa ng kwento. Kung wala, edi wala. Bakit kailangang sumigaw? Hoy, cute, na Su Yang. Bakit ang kapal ng mukha mo? Divorced na kayo ni Yao Yao. Pero buntot ka pa rin ng buntot sa kanya. Noong pinakasalan ka ni Yao Yao, ginawa ka lang niyang panakip butas. Huwag mong masyadong bilibin ang sarili mo. Nakipag-divorce si Yao Yao para sa akin. Patunay lang yan kung sino ang mahal niya. Magtira ka naman ng hiya sa sarili mo. Huwag ka nang gumamit ng madiduming laro, para lang kulitin si Yao Yao. Ako, kinukulit si Lin Muyaw. Itong si Shu Jonji, mukhang naiwan ng utak, sa sinapupunan ng nanay niya. Malinaw namang si Lin Muyaw. Ang baliw na babaeng yun. Ang ayaw bumitaw sa akin. Anong nangyari? Su Yang, anong tinitingnan mo dyan? Seryosong seryoso ka ah. Kayong dalawa, gusto nyo bang makakita ng nakakatawa? Sige ba? Itong si Shu Jonji, sobrang kapal talaga ng mukha. Halata namang, nabulag lang si Yao Yao. Kaya pumatol sa lalaking tulad nito. Napakawalan Gia. Nagagawa niyang insultuhan si Su Yang ng ganyan. Gusto ko siyang sugurin ngayon din. At bugbugin ng gusto. Tama, Su Yang. Kailangang murahin mo rin siya pabalik. Ratein mo siya. Ang mga taong ganyan, hindi dapat kinukonsinti. Chill lang kayo. Kapag kinagat ka ng aso, kakagatin mo rin ba ang aso pabalik? Sa bagay, may punto ka. Hindi dapat pumapatol sa asang hayop. Pero, ang sakit sa bangs. Kung palalampasin lang natin ito, Su Yang, ay screenshot mo yan. Tapos ay send mo sa akin. Pati sa akin din. Gusto ko rin yan. Kayong dalawa, anong binabalak nyo? Anong gagawin natin? Manunood lang ng palabas. Eksakto. Ay enjoy lang natin. Ang iba't ibang uri ng hayop. Iba't ibang uri. Sinend ko na sa inyo.
Ang eksenang ito, hindi masaya kung dalawa lang ang bida, dahil ang best friend ni Lin Muyaw ay gustong sumali. Mas magiging magulo ito. Kayong dalawa, hindi nyo naman ako balak ay set up, di ba? Tumigil ka nga. Mukha ba akong ganoong klaseng tao? Tinutulungan lang kitang linisin ang kalat mo. Tama. Kani-kanina lang, ipinadala ko na ang chat history ng lalaking si Shu Jonji at ni-forward ito kay Lin Muyaw. Diretso agad. Anong thrill nun? Siyempre, hindi lang yun. Nag-message din ako kay Lin Muyaw. Sabi ko naglalasing ka rito sa bar. Umiiyak ng todo. At nagmamakaawang makipagbalikan. Pinapanta ko siya agad dito, para pagtawanan ka. Sinisira mo naman ang reputasyon ko, At sa parehong pagkakataon, nag-message din ako kay Shu Jonji. Sabi ko, nandito si Lin Muyaw. Nakikipagkita ng palihim sa ex-husband niya, na kayong dalawa ay nagkakabalikan na. Matindi. Talagang matindi ka. Dinala mo talaga ang gulo. Dito mismo sa bar. Ang lalaking gusto ko, ang lakas ng loob ni Shu Jonji na apihin. Kahit na makita pa ni Lin Muyaw, ang tunay na kulay ni Shu Jonji, baka bumalik pa siya, para habulin si Suyang. Pero, para kay Suyang, sulit na ito. Nag-reply na si Lin Muyaw. Sabi niya parating na siya. At si Shu Jonji naman, sabi niya pupunta rin siya. Masaya to. Tara, doon tayo sa kabilang table. Hindi ba ito ang dakilang palamunin na si Su? Bakit? Mag-isa ka lang bang naglalasing dito? Hindi ba ito ang dakilang palamunin na si Su? Bakit? Mag-isa ka lang bang naglalasing dito? Ang luwag ng oras mo. May panahon ka pa talagang mag-bar. Huwag mo akong simulan. May narinig lang ako kanina. Napalihim daw kayong nagkikita ni Yaw Yaw. Nasaan siya? Hinihintay ko rin siya. Hulaan mo. Darating kaya siya, at kung dumating man, ano naman? Akala mo ba, papansinin ka pa ni Yaw Yaw, Suyang? Kung alam mo ang mabuti para sa iyo, lumayas ka na rito sa Jiangcheng. SHH. Huwag kang maingay. Pakinggan mong mabuti kung ano ang sinasabi ng mahal mong si Shu Jonji. Ang mga babaeng tulad ni Yaw Yaw, na sobrang inosente at utu-uto, isang eksperto sa pag-ibig na tulad ko lang, ang nababagay sa kanya. Ibig sabihin, pinaglalaroan mo lang pala siya. Pinaglalaroan, sasabihin ko sa iyo, ang tawag doon ay pagpapaamo. Napakayaman ng pamilya Lin. At nag-iisang anak pa si Yaw Yaw. Basta't napasaya ko siya at napaikot. Pagkatapos naming magpakasal, ang lahat ng ari-arian ng pamilya Lin. Hindi ba't mapupunta rin sa akin ang lahat? Hindi ka ba natatakot na marinig niya yan? Marinig, ang tandang babaeng yan. Baliw na sa akin ngayon. Nawawala na siya sa sarili. Kahit sabihin ko pang mabango ang tae, paniguradong maniniwala siya sa akin. Sino ka para isiping kaya mo akong kalabanin? Yaw Yaw, bakit ka nandito? Yaw Yaw, makinig ka, magpapaliwanag ako. Plano lang to lahat ni Suyang. Sinadya niyang pagtapatin ako. Sinadya ka. Sinabi mong tanga ako at utu-uto. Pinilit ka rin ba niyang sabihin ang mga yan? Hindi. Lasing lang ako kaya kung ano-ano ang nasabi ko. Seryoso talaga ako sa iyo, maniwala ka. Seryosong makuha ang yaman ng pamilya Lin, kamo. Ang galing mong magplano. Rinig na rinig ang modus mo hanggang kabilang kalsada. Tumahimik ka. Bakit ba ang tanga-tanga ko? Dahil sa iyo. Nakipaghiwalay ako kay Suyang, at pinalayas ko pa siya sa bahay. Tapos yeto lang pala. Ganito lang pala ang igaganti mo sa akin. Yaw Yaw. Huwag kang maniniwala sa lalaking yan. Sinisiraan niya lang ako sa iyo, sa tagal ng pinagsamahan natin. Alam mo naman kung gaano kita pinahalagahan. Alam mo yan sa puso mo, di ba? Hindi ba? Huwag mo akong hawakan. Nandidiri ako sa iyo. Shu Jonji. Iyong itsura at mga sinabi mo kanina, nai-record ko na ang lahat. Gusto mo bang i-post ko to sa internet, para sumikat ka naman? Ang mga lalaking tulad niya, kahit isang tingin lang, nakakadumi na ng paningin. Sige. Nagsabuatan pala kayong dalawa, para pagtulungan ako, ha? Lin Muyaw, huwag kang ang magmalinis dyan. Isang babaeng hiwalay sa asawa na tulad mo, bukod sa akin. Sino pa ba ang papatol sa iyo? Reyes, lumayas ka na ngayon din. Ayaw ko na kailanman makita ang pagmumukha mo, Lin Muyaw. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Sige. Sige lang, ganyan pala ha. Humanda ka sa akin. Pati na rin ikaw, Suyang, ang atraso nyo ngayong araw. Tandaan nyo, pagbabayaran nyo to.
Bakit ba ang tanga-tanga ko? Tapos na ang palabas. Alis na tayo. Asawa ko. Asawa ko, alam ko na talagang nagkamali ako. Nagsisisi na ako. Bitawan mo ako. Ayaw ko, hindi kita bibitawan. Asawa ko, magbalikan na tayo, please. Ibablock ko na ngayon si Shu Donji. Sa lahat ng accounts ko, makikinig na ako sa lahat ng sasabihin mo. Nagmamakaawa ako sa'yo. Lin Muyaw. Sinabi ko na sa'yo, na may mga bagay na kapag binitawan mo na, hindi mo na kailanman mababawi pa. Suyang. Gabi na. Siguradong hindi titigil. Ang Shu Donji na yan. Mag-isa ka lang ba? Ilang langaw lang naman sila. Madali lang silang itumba. Hoy, gago. May daan papuntang langit pero ayaw mong dumaan. Sa impyerno ka pa talaga nagpumilit pumasok. Pare, gusto ko lang malaman kung paano nabubuhay hanggang finale. Ang mga kontrabidang walang utak na gaya mo, mamamatay ka na nga lang, ang yabang mo pa rin. Doon sa bar kanina, hinahiya mo ako ng gusto. Kaya mamaya, lulumpuhin ko ang mga kamay at paa mo. Sugurin niyo siya. Bugbugin niyo siya ng todo. Kahit anong mangyari ngayong araw, ako ang bahala. Tamang-tama. Mula nang makuha ko ang max level combat skills, hindi ko pa talaga naigagalaw ng maayos ang mga buto ko dahil may mga naghahanap ng gulo. Huwag niyo akong sisihin kung hindi ako maging mabait. Dahil nandito na kayo, huwag na kayong umasang makakaalis pa. Paano nangyari to? Dahil nandito na kayo, huwag na kayong umasang makakaalis pa. Hindi ito maaari. Huwag kang lalapit. Ako ang tagapagmana ng pamilya Shu. Ang tatay ko ay si. Wala akong pakialam kung sino pa ang tatay mo. Ang alam ko lang, ngayong gabi, siguradong sa kulungan ang bagsak mo. Kuya Yang, patawad po, nagkamali ako. Parang awa mo na, palagpasin mo na to. Hindi ko na uulitin. Mga officer, sila po yun. Nanugad sila gamit ang mga armas. Hulihin niyo sila, masusunod po. Suyang, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Nag-warm up lang ako ng kaunti. Yaw. Iligtas mo ako. Ginawa ko lang naman to para sa iyo. Ginoong pulis. Siya po iyon. Nagbayad siya ng tao para manakit. Dapat siyang parusahan ng matindi. Lin Muyaw, ikaw. Honey, ngayong gabi, doon ka na sa akin tumuloy. Ang bahay ko, laging nakalaan para sa iyo. Binibining Lin, respetuhin mo naman ang sarili mo. Mula noong pinapirma mo ako sa kasunduan ng diborsyo. Hindi na iyon ang tahanan ko. Asawa ko, alam ko na talagang nagkamali ako. Dati kasi, nabulag lang ang puso ko. Ngayon ko lang napagtanto na ikaw lang ang pinakamabuti sa akin. Magbalikan na tayo, please. Pag-aaralan ko ng maglaba para sa iyo, pati na rin ang magluto. Kahit na mukhang kawawa si Lin Muyaw. Bakit parang medyo natutuwa pa ako sa loob-loob ko. Lin Muyaw, may mga sakit na naidulot, na hindi lang basta sorry, ay mabubura na agad. Gusto mong magbalikan? Opo. Kahit anong kondisyon, papayag ako. Depende na lang iyan sa ipapakita mo sa hinaharap. Pero sa ngayon, kailangan ko nang umuwi para matulog. Tungkol sa pagbabalikan, pag-usapan na lang natin sa susunod. Asawa ko, gagawin ko ang lahat para mabawi ka. Ito. Anong gulo ito? Himalang Dr. Su. Sama-sama na naman ang pakiramdam ng dibdib ko. Gusto ko sanang magpagamot ulit sa iyo.
Suyang, gutom ka na. Kainin mo itong ginawa kong bento ng may pagmamahal. Honey, ito, ipinagluto kita. 5 oras kong pinakuluan ang sabaw na ito. Suyang, gusto kitang maging boyfriend. Ang mga bulaklak na ito ay para sa iyo. Suyang, nakabili na ako ng mga tiket sa sine. Samahan mo akong manood. Anong ginagawa ninyo? Asawa ko kaya ito. Pasensya na, pero ex-husband na siya. Ngayon, tayong lahat, patas na tayong maglaban para sa kanya. Tama. Single naman na si Suyang ngayon. Bilang best friend mo, obligasyon kong sinuhin siya para sa iyo. Grabe. Bakit naging battlefield na rito? Mga binibini. Gusto ko pa sanang mabuhay ng matagal.